masasabi po na tutunghayan ang ating pagtitipon. Sama po ng pagkakataon, we are adjusting some mga sa camera po namin. But anyways, kasama po ng aking paghihikayat, dalangin po namin, kayo nakaawit, no po? Nakasabay doon sa mga lyrics. At kung magiging aware kayo, hindi ko naman po yung mga hiniling sa kanilang mga awitin, nandun po yung mga words na ididiin ko sa ating lahat ngayong umaga. Kayo man po ay baguhan, mas lalo po kayong baguhan dahil there will be, masasabi ko pong, privileges sa inyo kasi as early as kayo ay baguhan sa pananampalataya, papaalamanan na po namin kayo ng mga pribilehiyong meron kayo tulad po ng mga ipapahayag po ngayong umaga. Sa amin naman po matatanda na sa pananampalataya ay nandun po yung aming pagpapaalaala sa bawat isa, sa kanya-kanyang katatayuan. Yung term nga po ni Pastor lagi na per level of faith. Yan. Yung kanya-kanyang antas ng pananampalataya na narating na. So as your pastor on my 33rd year, and sa aking pong pasimula kanina, I'm not getting younger kasi 62 na ako last July. And then as I serve the Lord now, I'm on my 33rd, going 34th. And ano ba ang challenges para sa isang lingkod ng Panginoon na tulad ko, tumatahak, nagnanais na kaharapin ang mga realidad, hindi lamang po ng buhay, but ng pagiging isang lingkod ng Panginoon. And sa inyo din po, I challenge you, kahit po sa mga co-ministers ko na makakapanood ng aming YouTube, messages na ito, andun po yung pagpapaalala namin pangkalahatan. No? Sa mga brethren, hope so, kayo po ay nagpapatuloy sa inyong pananampalataya, paglago, pamumuhay, dahil ang pananampalataya po ay isinasapamuhay. Hindi po ito basta pinaniniwalaan, pero hindi naman po natin isinasapamuhay, ay sayang lang po, no? Ang inyong kaalaman. Kaya nga, laging binabanggit ni Pastor yun eh. Ang knowledge po, binibigay ng Diyos sa atin, sabi nga nung mensahe ni Pastor Rico the last time, upang gamitin natin. At pag ginamit natin, nagiging wisdom po yun. Nagiging katalinuhan natin. Pero pag yung knowledge hindi mo ginamit, ay sabi ko nga lagi sa inyo sa Proverbs, either ways lang po, dalawa lang yon term doon. Isa kang hangal, full, dahil nasasayang, no? Ang mga kaalaman na yon. At kung mali ang iyong paggamit, nandun yung aspeto na pwedeng sabihin talagang nasasayang ang mga katotohanan na ito. And so sa mga baguhan po, lagi kami nagdidiin. And reminder na rin po sa matatanda sa pananampalataya, bakit po ba tayo nagpupuri, nagsasamba? Alam na natin yan eh. At yun na nga yung kaparaanan na lang natin ngayon. Balik tayo doon sa katanungan kanina ni Job. Isa sa mga dumaan sa pinakamahirap na kalalagayan sa buhay, realidad ng buhay. Pero yun po yung kanyang natayuan, napagtagumpayan. No? Dahil lang po sa kanyang pananalig sa Diyos na yon, na kinikilala niya ng panahon na yon. And hindi naman po sa aspeto nga ng kanyang pagkakilala lamang, but pwedeng sabihin natin na naroon po eh. No? Yung hindi pa lubos, hindi pa kumpleto yung lagi kong binabanggit po sa inyo sa mga nag-aaral na, no? Yung word na media of revelation. May paraan po ang Diyos ng kanyang pagpapahayag, no, ng mga pangyayari, panahon, at mangyayari pa, no, according to the Bible po. Kaya nga ang basihan natin lagi ay ang Biblia,
No, hindi tayo para sumang-ayon sa mga kung sino-sinong kilala na yan ng mga manghuhula, etc. Tayo po'y nakabase ng iyayari ang mga kaalaman natin mula po sa salita ng Diyos. No, yun po ang malaking kaibahan natin. At yun yung patuloy nating pangahawakan. Tayo nga po ay pribilehiyado dahil higit tayo sa kaalaman ngayon sa kanila ng kanilang panahon. No, pinasimulan ko nga po ang aking pagkakahirang last Sunday na ang Diyos po ay lumikha sa atin. And then sa pagkakalikha na yon, sabi nga po, pinili niya tayo, matapos niya tayong piliin, tayo po ay tinatawag niya sa isang mas mataas na aspeto ng buhay natin sa Kanya. But ganun din po, babalikan niyo yung lumang tipan hanggang sa bagong tipan, kaya lagi ko po nire-relate sa inyo yon. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, partly maraming doctrines, yung term na systematic theology, nakaugnay po ang lumang tipan sa bagong tipan. Hindi po pwede na lagi ka lang nasa lumang tipan. Ano po? Hindi din naman pwede na ikaw ay nasa bagong tipan at hindi mo papahalagahan ang mga pangyayari sa lumang tipan. Doon po, mas lumalalim ka. Mas lumalalim ka sa naging kapahayagan ng Diyos, pagpapasimula niya mula sa Genesis hanggang sa pagtatapos po ng aklat, the 66 books ng tinatagurian pong pahayag o Revelation, the book of Revelation. But anyways, so much of the pep talk po na lagi kong ginagamit muna para masundan nyo ako. Kasi po sa pagpapahayag, meron pong mga tinatagurian na format. No? Meron pong nagme-mensahe, sabi nga nila, sigon sa kanyang pagkakahanda nung mensahe na yon. Meron pong mga tinaguriang yung sa aming mga napag-aralan nga po, kasi si Pastor siguro sa dami ng gusto kong i-share sa inyo, may times humahaba. Meron naman times na ang leading lang ni Pastor ay maiksing mensahe. But it never happened. Kasi alam nyo, kahit nung nasa Bible school si Pastor, yan ang biruan namin doon eh. Yung nagte-term na maiksi lang ang mensahe, ang biruan namin doon, hindi yung naghanda. Pero yung handa, marami yun ikakarga sa inyo. Ano po? Kaya please bear with me kung medyo si pastor ninyo, pag nagpapahayag, ay pwedeng sabihin, although may joke din kami doon, a message should not be eternal to be eternal. Ano po? Hindi daw kailangan matagal para maging eternal sa mga kaalaman natin at puso. But well, kayo na lang po mamili kung kayo po ay hindi maboboring sa pakikinig sa inyong pastor. I pray na makakadagdag po kami sa inyo ng mga kaalamang espiritual na naaayon na po sa mga pangyayari sa ating panahon. Well, ako po ay Romanas ng linggong ito, sabi ko nga sa aking pasimula, sa call to worship natin, more ko ngayon tinitignan ang aking pangkalusugan. Dati, banat ako ng banat eh. No? And even yesterday, remembering back my mother-in-law, nung ako po'y mahimatay doon sa San Lorenzo, siya yung tumakbo eh. Kasi sa sobrang kapaguran ni Pastor noon, at that time, and masyadong mainit sa paglilingkod, and hindi naman po nawawala yon hanggang sa kakayanan pa po ng kalusugan ko ngayon. Nandun yung mga pangyayari na kailangan mong daanan, no? Para may patunayan sa iyo ang Diyos. At ano yun? At kung dadaanan ko man, kaya nga nung Thursday, yun na yung warning sa akin ng doktor namin, no? Hopefully, magkaroon ako ng change lifestyle. Pero pag ginawa ko yung change lifestyle na yon, baka hindi na ako pastor. Na po? Kasi ang gampanin po talaga ng pastor ay masigit. No? Sabi nga, it is what?
the hardest calling. Di ba? Lagi naman pinapaunawa ni Pastor yan. And kaya nga tinatanggihan ng marami. And sabi nila, it's supposed to be a privilege, highest calling nga, pero sigon sa motibo ng pastor. Do sa highest calling na yon, ang pinantumawag sa iyo ay ang Diyos na kinikilala natin, pinupuri, sinasamba, sa paraan ng kanyang pagtawag. Yung ang called, no? Yung pangatlo. Created, chosen, and called. Pinost ko nga po yun. Ang ganda nung ginawa na posting ni Sister Jane. So, sinishare ko po yun. And kahit po sa aspeto ng akin pong pagpapasalamat last week, andun po yun. Part nung aking katabing picture on my 33rd. Now, sabi nga, ang isang lingkod ng Diyos sa kanyang katatayuan, kalusugan, ay may mga ganun pong patuloy na kakaharapin. And gagamit ako muli ng isang lingkod ng Diyos, no, sa kanyang mga matatawag na kaalaman. Yan. And yung kaalaman na yon, again, ang daming pwedeng idagdag. Although, kaya nga, challenge din naman namin nung ako'y nasa Bible school, wag naman daw namin kayo spoon-feed. No? Spoon-fed. Yung meaning na lahat na lang, kukulangin talaga oras. At wala tayo dito ng mga basa-basa, yung mga paraan ng iba. Tayo dito, ang paraan po namin dito, lalo na si Pastor, doon po ako nagdidile, yung term na expository preaching. No? Although yung sa ibang mga kapwa ko lingkod, it's okay kung ano yung paraan na natutunan ninyo. Pero I hope kahit kayo man po ay maraming puntos, etc., teacher man kayo or what, evangelist kayo, si Pastor, I have this in my heart natutunan ko yung kahit nung nagtuturo ako sa leadership din, Paul has always expounded the truths ng Bible. So, we term it as expository preaching. No? May times, sa pagtuturo na yon ng teacher natin dito, ang tignan ninyo yung mga katotohanan na inyong maririnig, matututunan sa mga sino man na nagpapahayag dito sa harapan. Pero again, ang focus ng pastor, yes, walang perfect na Christian pa, wala pang perfect na lingkod ng Panginoon. We all have our matatawag pa nating process from glory to glory, yung paglago nga, no? Kung kami ay nagko-qualify sa mga kaalaman na yon. And minsan, binanggit ko ng ilustrasyon yon, matagal na, no? Meron akong kilalang pastor, kapwa ko pastor sa Makati, hindi siya makapagmensahe sa adultery. Yan. Kasi, no, siya mismo kasi, second wife yung kanya. Kaya, hindi siya makadiin. Nakukuha nyo, hindi siya kwalipikado, imensahe yun. Kaya nga, ang katatayuan ng isang lingkod ng Diyos, dapat overall, tinitignan nyo po yun. No? Ngayon, kung ang pastor po ninyo ay puro ang mensahe, prosperity, mag-isip-isip po kayo. No? Baka kayo po ginagatasan lang. Pero kidding aside lang po yun. Hindi ko naman nilalahat. Karamihan lang. So, ganun din po yung aking laging pagpapaunawa. Tignan nyo po ano yung aral na kanilang dinidiinan. Kasi yun po ang matutunghayan ninyo. By their fruits, you will know them. So, may times na natawa ako, sabi daw, yung latest na update na yon, may ganung klaseng pastor, no, nung magmensahe, tumayo, at minimension daw yung kanyang samahan na fraternity. No po, usong-uso ngayon yun yung grupo na yon. Then meron din ako kilala, isang elder daw siya sa kanilang ministry. Pero siya ay mason, no? So, nakakalungkot, no? Yung kanilang katatayuan. Wala
tayong against sa anuman, pero sa faith natin, we have our brotherhood here. We are all brethren here. Hindi mo na need sumali sa isang fraternity group, sa isang asosasyon na may power, because we have here as the body of Christ already. No po? So, yun yung mga aral. Sample lang po yan na pinapakita ko sa inyo. And kaya nga, mind you, paki-assess kami ng mga tinatagurian ninyong spiritual leaders sa iglesia na ito. Kasi tulad ngayong umaga, i-encourage ko sa lahat, at kahit ako na bless sa kanya, nakita ko ang isang mahalaga niyang ginampanan. 4 lang po ang chapters ng kanyang aklat. Napakaiksi, di ba? Pero ito po ay naglalaman ng mga mahalagang katotohanan na bibigyan ko po kayo ng background. So, siya po ang matatagurian 39th book ng Old Testament. Walang iba kung hindi si Malakay, no? Yung isang magaling umingles, sabi niya Malachi. Ewan ko kung anong tama, no? But whatever, gamitin niyo ang pagka-pronounce niya Malachi o Malakay. Magaling siyang TV broadcaster. Pero bahala na kayo. Basta si Malakay the book of the Old Testament, ito po ay pang 39. So para hindi kayo mahirapan hanapin, hatiin nyo lang yung inyong Biblia. Siya na yung bago mag-Mateo. So para hindi kayo hirap, puntaan nyo yung Mateo, ayan na po ang Book of Malakay. Okay. Now, bakit si Malakay? On my second message, magbibilang ako, naka-record ako ngayon on my 33rd, hanggang ilan ang aabutin kong pagmemensahe. Yan ang nasa goal din ni Pastor ngayon tatrayin kong kayanin, Dia, sabi nga ni Dia, abutin pa namin yung 18th birthday ni Aya. So, kaninang umaga narinig ko yun But anyway, si Lord Dia ang nakakaalam, no? Pag nag-uusap kami ni Mama ng tungkol sa aming kakaharapin, si Dia ayaw niya. So, Dia, listen this morning. I pray na itong mensahe ni Papu, no? They call me Papu po sa bahay So, andun yung term na makakapaniyak sa inyong lahat. Sister Helen, kung nag-ongoing kang dialysis, wala nang aking dear sister, si Kuya Pastor, nauna na kay Lord. Kung sino pa man po ang may mga pangkalusugan ngayong umaga, si Pastor Rico, si Ma'am Jane, and adapt na si Pastor ngayon dahil thickening daw ang wall ng heart ko. So, I need na yung mga maintenance na yan, etc. But ang bait naman ni Lord, babalik naman kami ulit 6 months, January pa. So, sa December, makakakain pa ako ng masasarap, etc. Kidding aside, no, yung biruan na ganun. But anyways, why Malakay? Again, I relate myself. You know, ang meaning ng Malakay, para trivia, ay sa Hebrew Greek ay messenger. Ayan. So, God's messenger in the last days. Now, paano nangyari yon? Well, per the Hebrew Greek, hindi na ako magdi-define. Ang dami pwedeng ibigay na background, hindi naman tayo para mag-study pa ng Hebrew Greek dito. Basta, he is the last minor prophets, the 39th book, para lang may idea kayo. And then, meron siyang kaalaman na dinadala para sa unang mga hinirang ng Diyos sa lumantipan for the nation of Israel. Matapos na ang lahat-lahat ng pangyayari, balikan lang natin ang history ng Israel. Matapos silang hirangin sa Exodus, no? Hanggang sa pangyayari ng rebuilding sa Sekeraya, ng tinatagurian nilang Second Temple na yon. And someday, pagdating ng third dito, sa New Testament, tinatayo na po ang Third Temple. No? Tinatayo na, pinag-uusapan na. No? And anytime, sa Israel ngayon, yung Third Temple na yon, na babastusin ulit, no po, ng Antikristo sa takdang panahon.
Yun po yung marami tayong pwedeng kaalaman eh. Marami akong pwedeng i-define sa inyo. Pero sa mga baguhan, dinadahan-dahan ko po, but I hope sa mga matatanda na sa pananampalataya, alam niyo na po ang mga mangyayari talaga sa takdang panahon. Hindi ako nagkukulang kahit sa aking mga postings. If you would see again the development sa Iran and Israel, things are what? Transpiring na po, no? And so, here goes Malakay as God's messenger then, no? Sa kanyang buhay, possibly, sabi nga doon sa backgrounder, doon sa mga ilang materials ko, nandun siya sa temple na yon na after Zechariah, yung returning na yon, although makikita natin nangyari din doon, yung lungkot, no? But here goes, bago gibain, no? Bago gibain yon, yung time na yon, na yung Nero, yung emperor at that time, si Titus, gibain yung temple na yon. And so, here goes, 400 years matapos magmensahe si Malakay, wala na pong propetang pinadala ang Diyos. He is the last prophet sa Old Testament. Very clear yon. Kaya kasi sa doctrinals natin, pag sinabi niyang ako ay sinugo ng Diyos ngayon, yun nga, yung mga sugo-sugo daw ng Diyos na yan, bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. Kasi ang sabi ng Bible, very clear, yun ang ating pinaniniwalaan, si Malakay na po ang huling propeta sa lumang tipan. Now, when we term naman prophet, messenger of God, anyone can be a messenger of God, no? But literally, Malakay was a prophet. So, sa New Testament, ang pinrophesy ni Malakay, tandaan nyo, na magpiprepare ng way ay, siyempre, si John the Baptist. Yan. Mamaya ipipresent ko yung mga verses na yan, no, na napakahalaga. At makikita natin doon na as per Matthew 3, fulfillment ng message ni Malakay na may dadating na magpiprepare ng way, which is si John the Baptist sa Malakay 3. And kinonfirm ni Lord, no, Ma'am Jane, kung hinahabol mo yung chapters ko, Malakay 3:3, and then Matthew 3:3, Malakay, yung key verse ko mamaya na para direct. And then Matthew 17:11, mismo ang Panginoong Hesukristo nag-confirm na si John the Baptist, he is the Elijah in the Spirit that is, to come. So, ayun na, no? So, fulfilled yung message ni Malakay, naging totoo, and I hope, ganun din po someday, ang mga message na aming pinapahayag sa inyo, yung mga biblical truths na ito, at we don't want to be biased, but I really have to aware you now No? Bakit po? Mga kapatid, lalo na kayong mga nasa tahanan, kamanggagawa, how I long now, yes, na-focus tayo sa pandemic, how to we continue our mga worship time, kasi yun yung heart talaga ng ministry natin is worship. But yes, hoping ako na overall, nandun tayo sa fourfold ministry. We worship, we study the Word, we pray together, and we witness, no? Hoping na nagagamit tayong lahat. So, hindi na nga ako para sa puso na yon ng pangmalakihan pa. But kung patitikimin pa tayo ni Lord, lahat yon ay pinagkakatiwala natin, lalo na ang inyong pastor na as of now, I really praise and thank the Lord, meron tayong ganitong kaparaanan ng ministry. No? Compared talaga sa ibang ministry, medyo not to prejudge them, nakakalungkot. Talagang makikita ninyo yung kanilang mga facilities.
And kasi nga, yung paraan, no? Yung nga, binabanggit yung isang brethren the last time sa akin, yung kanilang area ay parang ilan lang ganun, nakakaawa nga daw. But sabi ko, huwag tayong mag-prejudge. Meron naman, big churches. Wow, hallelujah, kasi ang dami nilang mga mayayaman na leader daw na nalilinlang nila. Kaya malaki yung churches nila. Marami din silang nalilinlang na maging giver, no? Paraan nila yun eh. And sabi ko sa inyo last Sunday, kanya-kanya kaming pananagutan pagharap namin kay Lord sa takdang panahon. So, as your pastor now, on my second message, I stand before the Lord just like Malakay, no? In 3 areas. Ano po yung aking mga nais iparating? Well, as I have said, yung background niya, etc., there are 3 things na dinideliver ni Malakay. 1, sabi dito, is what? A stern rebuke for the nation of Israel. And I relate to that. Sa church today, I would really like to have this stern rebuke sa marami pong Kristiyano na nagsasayang ng kanilang kaligtasan tulad ng bansang Israel. That will be my heart, no? As per Malakay, mamaya yung key verse niya, ipipresent ko bakit. And then, yes, to call to repentance. Well, ang bait si Lord. Di ba? To call to repentance. So, rebuke, call to repentance. Tandaan nyo ang mga malalamyang pastor, and I recall, di ba, Ninang Jane, Brother Bong, kasama ko kayo sa Bulacan noon eh. Naalala ko yun. Nung nagmensahe ako doon, nung Amos, di ba? Yung ready, di ba? You will face your God. Kasi yung nag-imbita pala kay pastor, conservative church, si pastor noon ang init, on fire. Matindi boses ko. Sabi daw nung isang member doon, narinig nila Sister Jane, nagagalit yung pastor, nagagalit yung pastor. Doon lang sila nakapakinig na yung boses ng pastor ay tumataas. No po? Kasi ang kadamihan ng mga pastor, basahin natin, ganito, Panginoon, ganito, ganon. Well, hindi natin alisin yun kung ganun ang gusto nilang pakikinig. No po? But, again, yung kwalifikasyon ng pastor na tumatayo. No? So, I also would like, may right ba ako? May right ako, sabi ko kanina, to have this stern rebuke. I believe so. I have that right. Kasi, tignan nyo yung lifestyle ng inyong pastor. Di ba? Kaya nga, gusto ko yun eh. Nagagalit yung pastor. Sabi daw dun sa isang selebrasyon, hindi daw siya, dun lang daw siya nakakita ng pastor na hindi nagagalit. Wow! Matapos niyang ayaw tulungan, tanggapin sa kabuyaw. Di po ba? Alam niyo, mga katulad ng mga ganong klaseng baboy o aso, no? Yung kanilang isinuka, yung kanilang niliguan, tapos babalikan nila. Yung mga ganon. Makikita nyo yung mga ganitong klaseng, ganito yun nangyari sa Malakay. So, matapos yung history, paulit-ulit na lang sila, from Moses, etc., hanggang matayo ang temple. Andun yung stern rebuke ni Malakay. Tindi. And then, sa 4 chapters nito, tignan nyo na lang po, pero may key verse ako And then, siyempre, to call to repentance. Kasi, yun yung dadalhin ni John the Baptist na mensahe. To call to repentance ang bansang Israel. No po? Pero, grabe, no? Binigyan sila mag-meditate. Sige, pakitanong ang mga katabi. Kapatid, gaano ka katagal mag-devotion? Pakitanong nga sila. Pakitanong mga katabi niyo. Gaano ka? May 1 hour na ba? May 1 hour na? Sige. Grabe si Lord.
400 years! O mag-devotion muna kayo ng 400 years bago ako babalik. Grabe, no? 400 years. Tahimik! Walang propeta, wala. And here comes John the Baptist, di ba? In Matthew 3. Grabe, galing nung ginampanan ni Malakay. Pinrophesy niya and then, hindi naman si pastor hanggang lagi nandoon eh. Stern rebuke, call to repentance. Mayroong dinadalang pangatlo na pangako si Malakay. Ang sabi dito, ganda, to the promise of blessing. Oh, hallelujah. Ito ang gustong-gusto ng marami. Blessing. Ha, no. That is Revelation 15:4 sa takdang panahon. Ano po? Meaning, doon tayo sa presence ni Lord. Kaya nga, si Job kanina, no, yung kasagutan doon, yun yung typical. Sa hirap ng dinanas ni Job, yun yung typical na katanungan eh. And parang ako nung Thursday, sabi ko, Lord, timely di ba? Hanggang kailan, Lord, yung kakapal yung titiken yung one side ng heart ko. Di ba? Na possible akong mauna na magpahinga. Realidad yun eh. Kumpara si Brother Joey, nung time na kausap ko siya, si Brother Rico, nung tumawag, nung itatakbo siya sa ospital ni Sister Mayan. Ano po? Si Brother Louie, procedure lang naman talaga yon. Hindi siya yung ganong emergency. So, you will feel that eh. Yung halaga ng mga sandali mo pa. So, here goes now, si Malakay, meron siyang assurance na pinangahawakan. And alam nyo, gusto ko yung banggitin. Sister Jane, this is my key verse. I hope you can find this one. Malakay 3:6 says, ito na yung assurance diya. For I am the Lord, I change not. Therefore, yes, sons, not of Jacob only in their times, yes, sons of the children of God, you children of God, let me rephrase it, are not consumed. Meaning, we know someday, 1 Corinthians 15, 1 Thessalonians 4, pakibasa na lang po, we will really have this body change. No po? Paulit-ulit na si pastor dyan eh. Kinakailangan ang katawang ito ay mamahinga. Kasi hindi siya mapapalitan ng spiritual na katawan. Pakibasa nyo na lang po yan sa 1 Corinthians 15, 1 Thessalonians 4. No? Yun yung mga kaalaman natin. Yun yung assurance natin na hindi nila alam nung kanilang panahon. Kaya nga, andun yung paunawa ko eh. Hindi ko nga naidiin last Sunday to eh. Yung bang, lagi kong sinasabi, no, nung nasa mundo ako, nagawa ko lahat eh. Di ba? Nagawa kong maging loyal, nagawa kong kung ano-anong paraan para sa kamunduhan. Bakit ngayon, na isang katotohanan sa buhay na meron na tayo, doon ko kayo chine-challenge, bakit hindi natin magawa yung para sa Panginoon? Bakit para bang pagkahirap-hirap? Yes, pwede niyo akong biruin. O, pastor, kasi may dahilan ako dyan eh. Ano yung pastor? Ano yun? Eh, pastor, hinahadlangan ako ng diablo eh. O, sasagutin naman kita. Eh, sabi di ba in Romans 8, we are more than conquerors. O, di ba? O, sasabihin naman, hindi pastor, meron niyang spiritual na labanan tulad ng panahon ni Daniel. O, pwede tayo magspadahan. Wala namang problema sa mga kaalaman. Pero, meron akong ididiin. Sa huling pagkakataon, si Satanas ibubulit sa dagat ng apoy. O, may labang ka pa? May dahilan ka pa? O, wala na. Alam nyo, kaalaman lang po kung saan nyo ititigil yung mga kaalaman na
walang kabuluhan. No po? Dapat laging will of God, alam natin. Pero sige po, it's okay. Lalo na yung mga baguhan. Kaya nga we challenge you po 5 times a day, read your Bible. 5 chapters a day, read your Bible. And nabasa mo po ang buong Biblia ng buong taon. Doon na nga lang 5 chapters a day. Woohoo! Nakaka 5 chapters a day nga po ba talaga tayo? Dalawa sa Old Testament, dalawa sa New Testament, bookmarker nyo yan. No po? And isa sa mga poetic, no? Poetic, either Psalms, Proverbs. Nababasa nyo nga kung ano-ano dyaryo, nababasa nyo nga kung ano-ano. Nakakapag-FB nga kayo, nakakagawa kayo ng kung ano-ano. What about the Bible, mga kapatid? Are we reading the Bible? Well, part yan is stern rebuke ni Malakay, basahin nyo na lang. Pero meron siyang diniin. No po? Na kahit ano yung realidad ng buhay na yan, there is this God in Malakay 3:6 na binabanggit niya, "For I am the Lord, I change not. Therefore, you sons of Jacob are not consumed." Bakit po? And then, very clear na extended po yun. He is, verse 7, the Holy One of Israel. Nandun pa rin tayo sa tema, hindi ako lumalayo. So, now let me expound more about ano itong pagkakilala ni Malakay sa Holy One of Israel na yun. Yan. Well, yung term po, lalo na yung mga nag-FS, nabasa niyo ba yung book na binigay ko sa inyo o nakatago na? Pwede ako sa inyong mag-question and answer ngayong umaga. Di ba? Ano yung attributes na meron si Lord? Maliban sa moral attributes niya, meron siyang 3 attributes. Tinuro ni Sister Jane yun. Yung omnipresent, omniscient, yung omnipotent, di ba? Well, He is what? Let me again re-emphasize sa mga nag-FS at magda-WTP na, piniprepare lang namin ni Sister Michelle. And let me re-emphasize that God, for Malakay, is unchanging. Or in another word, immutable. Okay? He has this attribute. So, if God is immutable, unchanging, what we have now in life, in reality, we are so assured, no? We are so assured. Totoo yun, bebe. That's why you're driving now. Hindi kita laging may pagdadrive. Okay? These are realities of life. There will be changes. Timely Dumiin ako dito sa changes na to Merong FB, hindi ko nakuha yung meme Ang ganda. Yung kahit matatanda na sila, nagsusubuan pa. Mangyari kaya sa atin yung subuan pa. Kayo mga bata-bata pa mag-asawa, nagsusubuan pa ba kayo? Hindi na no? Hindi na. Pero doon sa memes ng FB, meron matatanda, nagsusubuan pa. Diba? Life changes. Lugar. And, yun nga yung, minomonitor ko yung mga pinanunood ngayon ng mga Korean, K-pop na yan, ng mga drama. Ganon din ang tema, changes. No? Pinagpapalit, divorce, etc. Mga asawa nila. Things change. And even now, we are moving to changes, di ba? We are opening our doors sa walk-in. But
partly we will still confirm this, pero safe naman na talaga. And while we are at peace, the Lord will come soon sa mga ulap na yan. It meant that God's nature is absolutely unchangeable. Tao lang. It is not possible that He should possess one attribute at one time that He does not possess at another. Kaya nga, lahat ng attributes na yun, sabay-sabay yun. Hindi yun magbabago. Kung He is omnipotent, no? Siya yung makapangyarihan sa lahat, ipatutupad niya yun. Siya yung nakakaalam ng lahat, omniscient, ipatutupad niya yun. Omnipresent, ipatutupad niya yun. Anytime, nasan tayo, ipatutupad niya yun. And yung Revelations 15:4 na binabanggit ng tema natin, ipatutupad niya yun sa takdang panahon. And how long, nandun tayo, magkikita-kita tayo. Kaya nga laging biro ni Pastor, di ba? Lagi, just in case, see you in heaven. Ha? Kasi, wala po ditong permanent sa buhay na ito. But I hope the challenge na pinupush ni Pastor ngayon, just like Malakay, no? Kasi ako, lagi ko yung binabanggit ngayon kina Sister Michelle, kina Dia. What we have now as a family, these are the promises na blessing na dinaanan namin. We pass through sa mga aspeto nga ng mga pangyayari, family, ministry, and what we are now, nagpapatuloy kami. And ang ganda nga nung idea ng doktora kailangan nyo na po mag-maintenance, no? Meds. Dalawa nga po yun Sabi niya kasi, okay po, maganda resulta ng isang buwan ninyo, bumaba cholesterol ninyo, at least hindi na kayo may stroke. May pananakot pa rin pero, hindi pa po yan yung natural na na cholesterol. Ibinabalang po yan ng gamot. Ang galing nyo magpaliwanag di ba? Ituloy nyo po yung gamot na yan. Tapos, sasabayan nyo pa po ng hapon ng ito pa, isa pang gamot. Kasi po, baka naman kayo, ma-heart attack. Puro pananakot Pag hindi nyo ininom to, kayo po ay ma-heart attack. Di ba? Mga realidad ng buhay yan. Kaya si Brother Joey ayaw magpa-check up Di ba? Baka malaman. Baka malaman. And always for God's glory, prevention is better than what? Treatment. Diba? Siyempre, no regrets ako sa aking kapatid na delay siya Actually, early detected na ng sister ko yun Meron siya. Pero hindi niya kagad pinatanggal. And no regrets, will of God. Timetable. I will stand here hanggang kaya ni Pastor. Lagi kong sinasabi kina Eunice Dia yun Hanggang kaya ko, gumampan. Ngayon nga, kay Aya-Aya pa Kay Aya-Aya. And I hope I will be also hindi ko pwedeng i-term unchanging Yung aking mga ginagawa, nag-a-adjust na ako Alam mo yun, day-to-day ko lang ginagawa pag-iintindi. Nag-a-adjust na rin ako ng kilos ko. And parang sa ministry mamaya, may meeting tayo, no? Preparatory, 3 months to go tayo. Bagong tema, sabi ko kanina. We'll be praying for itong mga changes na to.
kung ano pang magagawa natin para kay Lord, ministry. And so, napakaganda po eh. Nor can there be any change in the deity for better or for worse. God remains forever the same without change. So if we have that faith now, you will be assured eh. Yun yung ina-assure ni Malakay. Para sa God's chosen people na ito noon. Eh tayo may masigit tayong assurance. Ito na po ako. Tatalon ako ha. Dito na ako. Maraming beses na itong nagamit. Maraming beses nyo na ito napakinggan. Makatotohanan ba ito sa inyo ngayong umaga? Ito ba ang isa sa kasagutan? Tignan nyo, systematic theology ha. Make sure lang ha, sabi ko sa inyo kanina na yung mga nagpapaliwanag sa inyo on my 33rd, just like Malakay, he brought the message in holiness. So yun si Pastor. In holiness ako eh. Very clear yan, sabi ni Paul sa Romans 10:15 and 2 Corinthians 10:23, Sister Jane. Romans 10:15 and 2 Corinthians 10:23. Tignan niyo po ang kwalifikasyon ng nagdadala sa inyo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Malakay was so qualified. He experienced, nandun siya sa temple na yon, nung pinapaliwanag niya yon. And alam nyo, ayoko pong gamitin yung Malakay dahil sa aspeto na yon. Pero the promise was there. No po? Balikan ko lang po isang aspeto bago ako babalik dito sa akin pong tinagurian na note. Yan. So, dun sa concept po ng binabanggit dito, no po, after sabihin niyan, etc., okay, tatalon po mamaya sa na kategorian na natin, naka-anuhan na po natin. Alam nyo, nung magbanggit po dito, meron lang akong yung blessing po na binabanggit, ayoko pong maging bias eh. Kasi, again and again, yung sinasabi ko pong mga katotohanan ng salita ng Diyos at yung aspeto po ng ilang bagay na ito, yung kwalifikasyon po nung dapat na mga mangangaral o nangangalaga sa inyo, wala pong perfect sa amin. Pero makikita nyo pong more so ano ang aming mga dinadalang kaalaman, dinadalang aral. No? So, be mindful po. Kasi ipapagpatuloy ko po itong tawag na ito, yung message of holiness, kung ano-ano man ang naging paratang sa akin, mahigpit, diktador, etc. Gusto ko po yun. Gusto ko yun. Nagagalit na pastor, gusto ko po yun. Lahat yun, mga, ano ko po yun eh. Kasi, yung seriousness ko po, mamuhay na para kay Lord, yun po ako. At sa inyo, mga kapatiran, nakakatiyak po kayo, yun ang tatahakin ni pastor. Kahit pinapa-change lifestyle ako, i-change lifestyle ko, although ingat na nga namin ni Sister Michelle sa mga pagkain eh. Pero yun pala yun, pag umiidad ka eh. So hanggang saan ang ating mga bahagi ng ating katawan magpa-function? Well, ano ang kasagutan doon sa katanungan na yun? Ano po? Anong kasagutan? Ano po? Again, on that concept, well, may katiyakan tayo na lahat ito ay mangyayari. Kailangan natin daanan. So, yung mga may pangkalusugan ngayon, may mga sitwasyon, all these things are temporary po, tandaan nyo yan. Pansamantala po.
And we hope tayo po this morning ay magamit, hindi tayo kailangan maging propeta. We can all be as messengers of God. We can stern rebuke sa mga kamag-anak nating nagsayang o nagsasayang ng kanilang buhay. We can remind them to repent, call them to repentance, and then show them that God can bless them pa rin. Kasi Hebrews 13:8, matagal na itong ginagamit eh. Balik ko na sa inyo ha. Anong lalim ng verse na ito sa inyo? Jesus Christ, the same, yesterday, and today, and forever. Totoo ba ito sa inyo, mga kapatid? Totoo ba ito? Fulfillment na to. Fulfillment ito eh. Di ba? Fulfillment ito. Ma'am Ningning, makakapag-asawa ka ba? Ang sagot dyan, Jesus Christ is the same today and forever. Mag-asawa ka man o hindi, ito ang sagot dyan. Jesus Christ is the same today and forever. Ano mga problema natin ngayong umaga? Ano mga sitwasyon natin ngayong umaga? Ako'y magpapatuloy maglingkod hanggang sa naabot ang aking puso. At isang puso ko lang ang kumakapal, hindi mukha ko. Di ba? Kamusta po? At yun po ang gusto ko idiin sa inyo. Yan, ongoing ang blessing. Kakamensahe ko lang. Tuloy-tuloy yung blessing. May dumating pa ulit. Blessing. Galing eh. 4 lang na chapters yung kay Malakay. Hindi ko na in-expound. Haba eh. Di ba? We have this unchanging God. We have this unchanging God. Ano man ang mga katatayuan natin, ano man ang kakaharapin ng ministry, we have an unchanging God. Paano palalakihin ang mga anak-anak na ito? We have an unchanging God. No? So, may kasama ka na sa pag-iingat mo, Brother Nerio ng puso. Ayan, andito na si Pastor. Classmate na tayo. Mag-iingat na ako sa aking puso. Sister Michelle, very good health. Ewan ko lang kung kakampi niya si doktora. Kasi tinutor niya yung anak ng doktora na yun. Sabi ko, parang unfair ah. Parang Sister Michelle, okay lahat eh. Pero ako, ikaw may sakit ka. Sabi sa akin, may sakit ka. Medyo supladita yung doktora. Medyo matapang ang dating. Matatakot ka talaga eh. But anyway, I have Jesus Christ, the same, yesterday, immutable, unchanging. And, napansin yung mga song kanina, that's that word, unchanging, there's that word, stay, remain, diba? Lahat yun eh. And then really, you can praise Him, you can worship Him. Kasi may assurance eh. And then, ito po yung aking ending song. Kasi, uso na daw po ngayon ng pagbabago eh. Diba? Hayaan yung kumanta si Pastor dito sa harapan. Titignan ko yung mukha. Anak, halika, pakiawit. Mga kapatid,